EDSA People Power, it's all about emotion. Correct me if I'm wrong, di ba? Maliban doon sa pinaglalaban natin, pero pag pumunta ka ng EDSA, lahat doon puro emosyon. Ang Kamara de Representante, no, hindi magpapanik ng impeachment complaint sa Senado, Kung diba? Nang hindi man lamang kahit papaano ay nakakaramdam ng pag-asa, nalulusot yan. May 12 pa Kasi ang yan, eleksyon. 10 na yan. Pag yan napaupo, 10 kagad yung boboto. Hindi na po magtatagumpay ang impeachment kay Yes. BP Sara. Sabi ni BP Sara, wala na po yan sa EDSA. Ang new EDSA ngayon ay social media. Yes. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is February 9, araw ng linggo dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas sa pagsubaybay at pagsagot sa mga comment section natin na hashtag Joe Malone TV at hashtag Protect VP Sara, dahil talagang eto na kasi yung new EDSA, etong social media, diba? Maaaring hindi na tayo magkaroon ng mga people power sa EDSA, depende, pero I'm sure etong new media, etong social media sa pamamagitan ng mga new media na tulad namin mga political vlogger, baka dito makakuha tayo ng malawak at mas maraming suporta. Dahil ito na talaga tinatawag na new EDSA ngayon, itong social media. O kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Dahil ito yung mga issue ng bayan na kailangan nating pag-usapan, himahimayin at higit sa lahat, bosesan. Dahil ito na ang new EDSA ngayon, itong social media natin. Gaya ng sinabi ni Coach Eli. Kasi talagang wala mahihirapan tayo dahil pag buklod din dahil syempre hindi naman na kaila sa atin lahat, karamihan naman busy. So hindi lahat makakapunta sa EDSA. At least dito sa social media, dito magtitipon-tipon tayo, dito papalag tayo, dito boboses tayo. 'Di ba? Kasi noon wala namang social media noon kaya talagang ang puntahan talaga EDSA. Kasi syempre yung naiipon di ba? Naiipon yung damdamin mo, naiipon yung mga boses mo, tapos wala ka mapagsabihan kasi wala pa namang social media noon, wala pa namang internet, kaya pupunta lahat doon sa EDSA. Doon boses through sa mga programa nila, nagsasalita sila doon nila nabubuhos lahat. Ngayon, since na meron ng social media, karamihan sa atin, dito na nagbo-voice out. Dito na sa kakapanood natin ng mga political vlogger na tulad ng inyong lingkod, o comment kayo dyan, so nababawasan yung emosyon, nababawasan yung damdamin. Kaya ito na talaga ang EDSA ngayon, etong social media, di ba? Kaya hingi ako ng suporta sa inyo. Gamitin nyo yung hashtag, ayan, makikita nyo dyan sa screen natin. Walang space, hashtag Protect BP Sara, hashtag Joe Malone TV. Kasi, eto na ito na yung suportang hinihingi ni VP Inday Sara. Actually, hindi naman niya sinabi na suportahan nyo ako, di ba? Pero tayong 32M, kung isa ka doon sa 32 million na bumoto kay VP Inday Sara, ito na yung pagkakataon natin na bumoses, ito na yung pagkakataon natin na sumuporta. Kahit hindi man tayo makapunta sa EDSA, kung meron man gatherings doon, at least dito mapapakita natin dahil may count yan di ba? Magte-trending yan kung talagang yung hashtag talagang dumami, magte-trending yan. So mapapansin tayo. Ang mga example niyan, yan yung mga political vlogger na pinatawag. Gusto silang patahimikin kasi mag-e-election na Kasi pag nagkaroon ng kaso yan, kunyari nagkaroon ng kaso yan, napakontempt, di ba? O hindi sila pwedeng gumamit ng cellphone doon sa loob. O at least doon, tahimik. Tapos nasa kanila pa yung bola kung kailan nila papalabasin, di ba? So ganun yan Talagang makikita mo na ginagawa tayong tanga, di ba? Ginagawa tayong tanga. Gusto tayong patahimikin, lalo na. Kasi nga, eto na bumaboses kasi, nasasaktan sila. Nasasaktan sila doon sa mga ginagawa natin. Nasasaktan sila kasi dumadami na tayo, hindi nila matanggap. Nasasaktan kasi sila doon sa mga salitang binibitawan.
Kasi dati wala naman eh. 'Di ba? Dati wala naman social media, dati hindi naman kung meron man yung mga bagong social media, hindi naman gano'n kadami yung mga nagbumura sa kanila, hindi naman gano'n kadami yung mga pumupuna sa kanila, hindi gano'n kadami yung mga bumoboses para sa kanila. 'Di ba? Eh ngayon, ang dami na kasi nakikita na yung katarantaduhan. Kasalanan din naman nila, pinapublic nila eh, 'di ba? Pero no choice sila kasi kailangan i-public, lalong-lalo na yung mga hearing. O tapos nagiging emosyon pa sila, 'di ba? Punong-puno sila ng emosyon. Bakit sila punong-puno ng emosyon? Napapakontempt nila, nasisigawan nila. 'Di ba? Ewan ko kung natural lang yung sigaw-sigawan mo, yung ipahiya mo. 'Di ba? Ewan ko kung natural lang yun. Pero kung talagang titignan natin bilang tao, mali yun. 'Di ba? Dapat hindi mo sinisigawan, hindi mo pinapahiya sa publicly. Mas okay pa yung ginawa ng mga vloggers na to na hindi sila umaten doon sa Congress. Hindi sila umaten, dumiretso sila sa Supreme Court. Mas dinaan nila. Kaya yung sinasabi lang na duwag daw yung mga 40 vloggers na hindi pumunta sa Congress, actually, ginamit lang nila yung utak nila. Dahil ayaw nila na mangyari sa kanila yung gaya ng ginawa ninyo doon sa mga resource person nyo noong mga nakaraang hearing nyo. Ganun lang yun. Hindi sila naduwag. Ginamit lang nila yung utak nila. Diba? Mga kayon, attendance check po muna tayo. Lahat ng mga viewers natin abroad, pati dito sa Pilipinas, shout out sa inyong lahat. Hindi ko kayo may isa-isa dahil ang dami nagko-comment. Pero huwag kayong mag-alala, binabasa ko naman yon hanggat kaya ko. Pagka madaling araw, nagigising ako, nababasa ko. Comment naman kayo dyan sa baba para meron tayong YouTube engagement saka communication. Paki-comment dyan kung saan yung area nyo ngayon. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, Japan, Hong Kong, sa Pilipinas, Mandaue, Iloilo, Davao, Cebu, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Laguna, Pampanga. Paki-comment dyan sa baba ng sa ganon, magkaroon tayo ng YouTube engagement kasi mahalaga yon. Pwede nyo rin gamitin yung hashtag #ProtectVPSara at hashtag #JoMalonTV. Lalabas dito sa screen nyo. Pwede nyo gayahin na lang yon. Walang space. Kasi hindi siya makukonsider na hashtag pag kami naglagay tayo ng space in between. Pag-iwalahin nyo lang yung hashtag #JoMalonTV saka yung hashtag #ProtectVPSara. Ito yung mga kinonsolidate natin na video dahil mainit talaga yung impeachment. Kasi talagang fast track eh. Even Ted Filon, napapansin niya na fast track, fast break. Diba? Kumbaga, diba, alam niyo yung larong basketball, nasa kabilang court ka, pinasa mo ng pass break mula from the other side of the court, papunta doon sa kabilang court para ma-shoot agad. Ganun. Ganun ang ginawa. So, walang dribble in between. Pass break ka agad. Pwede pala yun. No? Pwede palang maihabol. No? Although, ang balita natin, nadagdagan pa nga yung 215 na mga pumirma. Parang naging 254 na ata o 251. I don't know the exact number, pero nasa ganon. May nadagdagan. May nadagdagan na mga pumirma. At talagang mapapansin mo na galing, no? Talagang pwede pala yun, no? Yung biriin mo, maraming congressmen na nagsabi na hindi nga aabot dahil due to time constraint. Pero naihabol nila. Hindi nila naalam, meron palang pass break. Ganun, no? Parang magic talaga, no? Panoorin natin to at bigyan natin ng mga ilang opinion at reaction hinggil dito. Ito, basahin na natin. Maganda to. Ayan, ito yung kay Sandro Marcos eh. Kung sasabihin ng tao na gusto niyang hukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya, gusto niyang patahin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patahin ang Speaker, ba't naman magugulat ang tao na pipirma ako dyan? Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. Ani ni Sandro Marcos. Kung matatandaan niyo, meron kasing statement si VP Sara na yun nga, yung hukayin ko, tapos tatapon ko sa West Philippine Sea, yung lolo mo, di ba? Tapos, kasi nga, alam natin kung ano yung nangyari na yun. Pero, Sandro Marcos naman, di ba? Unang-una, si pamilyang Duterte naman ang nagpalibing sa bayani. Nalibingan ng mga bayani yung lolo mo. Di ba? Tandaan niyo mga kayon, hindi maipalibing
ayaw nila ipalibing kasi gusto nila sa libingan ng bayani. Ang tagal niyan, di ba? Ang daming pangulo na dumaan. Only Duterte lang yung nag-allow hanggang sa mailibing na yung Ferdinand Marcos Sr. Ito yung interview na yun. Panoorin natin. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and ang likot ng mata, no? Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alam mo naman kung sasabihin ng tao na gusto niyang kuhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit Ito, basahin mo. Basahin natin. Ito, galing to kay Master Judea. Friend ko sa Facebook to eh. Sandro, ang aga mong nabulok. Sa bagay, Marcos na pala, dugo mo. Ang tindi ng panlaban nyo. Sa hiya. Saan nakakabili niyan? Kasi ito yung post ni Sandro Marcos way back 2021. Nung time na sinuportahan ata siya ni VP Inday Sara doon sa pagtakbo niya sa Ilocos. Ito yun, no? So, basahin natin ito doon sa baba, mga kayo. Post na to, Sandro Marcos, Tagum City, November 21, 2021. Daghang salamat, Mayor Inday Sara Duterte, not only for putting your faith in my father to lead our country, but for support towards my candidacy as congressman in the 1st District of Ilocos Norte. What a day. Something that I will remember for the rest of my life. Galing, no? Ang galing, oh. Okay, bahala na kayo dyan. Pero binasa natin. Ang galing, ang bilis ng transition ko dito eh, no? Ang bilis ng transition. Tapos ito naman, galing kay Attorney Harry Roque. The rush to impeach VP Sara, the first impeachment case against the country's second highest official, is a high-stake political gamble. That is the only chance to eliminate the most approved and most trusted public official in 2028. It's now or never. No less than Presidential San Ilocos Norte Representative Sandro Marcos headline the signer of the truth impeachment complaint against the PP. I consider Congressman Sandro's action a direct slap to the Iglesia ni Cristo, which weeks earlier through their support to VP Sara and rallied against her impeachment. Pamano-mano pa, di ba? Attorney Roque, Philippine Star, February 5, 2025, di ba? Pamano-mano pa yan ng lolo nyo, di ba? Panoorin natin, ito nga kay Ted Filon, kung paano niya leresbakan ang gobyerno ng Pilipinas. Obvious eh, di ba? Mga kayo, obvious. Alam nyo, nagigets nyo ako, di ba? Yung pagkabilis ng impeachment. Wala na eh. Even the congressman nga, di ba? Sinabi, hindi na-aabot yan kasi mag-election na, gaya blah, 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 blah. Di ba? Alam niya, napapanood niya. Tapos biglang, uy, pass break. Shoot mo na yung bola. Castro, shoot mo na yung Castro for 3. Di ba? Ang galing eh. Ang galing lang. Ang galing. Ginagawa nila tayo mukhang tanga. Di ba? Kaya nga dito papasok ang predatory governance eh. The more na poor yung bansa, mas nagiging predatory lang yung government. Di ba? It makes sense. Kasi talagang, what if talagang hindi nila tayo binibigyan ng higher education? Hindi wag sa mga private na mga schools kasi they have their own rules eh. 'Di ba? What if binibigyan talagang nabasa ko lang 'to, napanood ko lang 'to. What if talagang hindi tayo binibigyan ng higher education so that we don't ask why? 'Di ba? So in short parang ignorante ka. 'Di ba? Hindi mo alam na ganito na pala nangyayari. You don't ask why. Ano kaya nangyayari? Ba't ganito? Ba't ganito na yung gobyerno natin? Ano nangyayari? Ba't yung budget ganyan? Ba't ganon? Yung isa sa mga priority na dapat nabigyan ng budget, yung DepEd, yung ganyan. Ano nangyayari? Di ba? So parang, mapapaisip mo no? Mapapaisip mo, ito ba yung predatory governance? Na pag mangmang ka, lalo-lalo na sa mga probinsya, mas madali kang, alam mo yun, i-manipulate. Di ba? Kasi wala eh. Di mo alam. Wala, lalo na nung time na wala pang social media. Putya, talagang
talagang hindi mo talagang wala, blanco talaga kung ano nangyayari sa mga iba't ibang lugar. Not today, not until today na merong social media, pag may sunog, may nagbibideo, at least nalalaman mo, putya, nagkasunog sa Tondo na naman. Gaya kagabi ata, may sunog na naman sa Tondo. Diba? Nakikita natin. Kung imagine kung wala yan. Imagine kung wala to. Yung social media, hindi nyo napapanood. Hindi. Makakapanood lang kayo sa dyaryo. Diba? Dyaryo lang tayo dati. Wala na ngayon dyaryo. Basa-basa lang tayo. Siyempre, mas madali na magkwento sa dyaryo. Diba? Hindi actual di ba? Words by words lang na pinagduktong-duktong. O di basa ka sa radyo, o kaya sa AM radio, mga bali-balita. Wala pang visual. Ano pa lang? Nakikinig lang tayo sa mga radyo-radyo. Tapos may mga TV, kung saan nandoon yung mga mainstream media, wala pa yung social media, wala pa yung mga political vlogger, social media influencer, mainstream media napapanood through channels, yung mga pinipihit na mga TV na yan, tak. Yun lang, at yun lang ang nagiging basis natin, no? Siyempre limited lang yun, dahil hindi naman lahat mako-cover nila. Diba? Hindi lahat mapupuntahan nila. Although nakakapunta sila sa iba't ibang lugar, pero hindi lahat masasakop. Not today, na lahat pwede mag-post sa social media na pwedeng sabihin, may sunog dito, may bigayan ng akap dito. Diba? Yung mga CCTV, ang laking bagay din. Diba? Ang laki ng bagay ng bawat isa na merong cellphone na pwede mag-capture ng mga nangyayari sa isang lugar na i-post sa Facebook. So parang lahat naging parang lahat kahit papaano naging reporter. Yun nga lang, minsan yung iba, walang context. Kaya minsan ang gulo, di ba? Kanyari, minsan yung gaya nung pagka nag-live ka ng sunog. O saan yan? Tapos walang sasagot. So hindi malalaman, out of context. Walang context na, sa ano to? Sa Tondo to. Sa barangay, kunyari, barangay 100, di ba? So walang ganon. Ngayon, kahit papaano, meron na, at least, nakikita natin yung mga tiwali. Kaya tandaan nyo, mga kayo, sa May 12. Tandaan nyo, sa May 12, nakikita nyo naman yung mga ginawa. Nakita nyo naman, napanood nyo naman yung mga ginawa ng iba kung paano nila bastusin yung iba. Alam nyo na kung anong gagawin nyo sa May 12, di ba? Huwag na natin paupuin, huwag na natin bigyan ng pagkakataon. Kasi minsan na tayong tilarantado di ba? Huwag na natin ulitin na tarantaduhin nila tayo ulit ngayon. Panoorin natin, Ted Filon. Kung inupuan yan ng Kamara de Representante at ginawa yung second mode ng impeachment complaint process sa lower house, yun ho ba ay hindi pinag-aralang mabuti? Hindi ho ba calibrated yung galaw at desisyon na iyon? As in, di ba, first complaint, second, and third complaint. Alright. Tama. And then, wala hong referral. Di ba? Walang referral sa tanggapan ng speaker. Correct. Kasi pinag-aaralan ni SecGen. Oo. At naantay niya yung fourth complaint. Sinasabi. Wala mo nang ganun. So, sinasabi niya, I'm trying to, yung verification ng mga pumirma, mga endorsers, etc. So, natulog na matagal. Medyo matagal. And then, nung kinukulit na siya, sabi niya, hindi, sandali, may lumapit sa akin may fourth complaint Correct. At yung fourth Tatandaan niya complaint, yan. eventually, sinabi niya na baka ito yung second mode na mas mabilis. Fast track. Sige. So, after ho ng isang linggo, nakakadalawang linggo na, may nangungumusta, wala pa rin po. Di ba? Wala pa rin yung fourth complaint. So, kung isipin po natin, talaga ho bang ito po, mga kapatid, ay biglaan lamang na desisyon? Siyempre, hindi. Matatapos na tayo. Mangarap tayo ng pirma, ihanda mo na yung articles of impeachment, etc. Ano ho sa palagay ninyo? Yan ba ay biglaan lang o kasama talaga doon sa pagpaplano po kung paano po nila maipapasa itong articles of impeachment nang makakakuha ng ganoong karaming boto Dami. at may transmit sa Senate. Talaga bang sinadya na ito ay last minute, last day of session? Biglaan ba ito? Hindi sinasadya? Ano ba ang mga repercussion kasi? Kung ito po'y ipinasa ng isang buwan before the adjournment, ano bang pwede mangyari nung panahong yon? O sadyang disimulado na dapat talaga hindi ito pagbotohan ngayong 19th Congress. Because as I told you before, my lady, wow, I love it, huh? Okay. My baby, what have you told me? Look at that. Why? Look at the flex.
Tuloy mo. Mawawala ka sa sarili mo pag nag-flex ako. Napunta ka na sa 19th or 20th Congress. Okay. Asa Kasi nagbabasa ko ng mga comments, alam, ha? pag sobrang ganda mo kasi, na ano ko nawawala ako sa wisyo. Oo. Tingin ka pa sa akin para bumalik yung wisyo mo. Okay. Uy, pero may mga nagsasabi ng ganito. Oo, napag-uusapan kasi, nasa susunod na kongreso na nga po, ang magiging simula Because nitong as I trial. told you before, ito baka mawala Yes. pa yung sentrum. Wala nang sentrum Kaya kasi. nga dapat bumalik Centrum Silver Advance Balik kayo, sentrum. Oh, Ayan na. sige. Oo. Ituloy Kasi, mo. as I told you, my lady. Okay. Alright, na ang Kamara de Representante, no, hindi magpapanik ng impeachment complaint sa Senado. Kung- Diba? Nang hindi man lamang kahit papaano ay nakakaramdam ng pag-asa, nalulusot yan at pagbobotohan, pabor mga kapatid ang resulta doon sa kanilang complaint. Pakay. Kasi it's an Siyempre, hindi naman tangayang mga yan eh, di ba? exercise in futility, 'di ba? Nagsayang ka lang ng oras, kumbaga ginulol mo lang. Nang hindi ka naman makakakuha ng conviction. 'Di po ba? So maaring hanggang diyan lang muna tayo. 'Di ba? Maaring pwede natin pag-usapan ito na calibrated dapat dito. Okay, calibrated sa punto ng maingat tayo dito. Oo, at dapat kahit papaano ay meron kang chance na hindi hindi masasayang itong articles of impeachment na ito. Because itong first time na impeachment ng Vice Presidente ng Pilipinas is a major political decision. Kasi ang implikasyon nito, hindi lang sa politika, may implikasyon din ito sa pangkalahatan kasama ng ating ekonomiya. Yes. Paano mo ako hindi na ho kinakailangan mag-iisang ekonomista para sabihin yan. Dahil kapag nagsimula na ang trial niyan, opo, iba na ho ang mga ibubunga niyan. Okay, so tsaka na muna pupuntahan yung kapag nangyayari na. But basically, yung ganyang kalaki na political decision, hindi po niya pinag-iisipan lamang ng isang gabi o 2 gabi o 3 gabi. Pinagpaplanuhan po ito ng matagalan. Di po ba? So mamaya, hanggang dyan na muna tayo. Okay? Di ba? Okay. Hindi naman nila gagawin yun eh. Di ba? Siyempre, hindi naman ano yan. Hindi naman tanga yan. Di ba? Hindi naman nila gagawin yung fast break na yan kung talagang alam nilang talagang lulusot. Di ba? Ang daming pumirma 215 tapos may nadagdagan pa. May humabol pa. Di ba? May ilan lang talaga. Biri mo. Ang sa Congress natin, nasa 300 plus. 215 yung sumobra. 215 yung pumirma. So, nadagdagan pa. Sobra-sobra na. Sobra-sobra na doon sa 1/3 na 1 auto lang na ang kailangan, di ba? Sumobra pa sila. Ang galing, di ba? Paano nila na-convince yun, di ba? Panoorin natin ito. Diretsahan SMNI. po tayo. Baka sabihin, sip-sip kayo kasi ganyan sinasabi. Paano nyo hindi pagtatanggol si Sara Bayad kayo? Hindi po. Alam ito ng mga kapwa ko vloggers. Wala pong binibigay ang Duterte. Kaya alam nila yung pagtatanggol namin sa kanila organic. Totoo. Magka-comment lang ako dito kay Coach Oli. Totoo yun. Kaming mga vlogger, wala kaming bayad, lalo-lalo na pagka pinagtatanggol namin sa Duterte. Kaya nga ako lagi nakikiusap, di ba? Huwag kayong mag-skip ng ads, paki-like and share yung video natin para magkaroon kami ng YouTube engagement, paki-comment yung hashtag, pati yung Jomalon TV, paki-hashtag para magkaroon kami ng engagement sa YouTube. Pagka ginawa nyo kasi yon, pag maraming engagement sa YouTube, maraming nag-like, maraming nag-comment, iisipin ni algorithm ni YouTube, okay ang dami nagla-like dito, siguro ang dami nagugustuhan dito sa video na to. Sige, i-recommenda natin doon sa home feeds, sa home, yung pagbukas nyo ng YouTube nyo, yung unang lalabas, home feeds. So, i-recommenda natin to. Nang sa ganon, kami naman, ay kumita kami kahit paano ng maayos. So, yun. Kaya, wala kami nakukuhang bayad. Kayo talagang, ang susi nasa inyo di ba? Legit po ito. Legit yan, legit. Sabi ni BP Sara, wala na po yan sa EDSA. Ang new EDSA ngayon ay social media. Yes. Tayo ang pinaka malakas sa social media, tayong Pilipinas. Gamitin po natin. Kailangan po namin ng tulong ninyo, ng bawat ordinaryong Pilipino. Ikampanya po natin. Ito as by personal lang, vote PDP straight. Sana PDP. ito sa mga politiko, sa ating mga kababayan, huwag na po tayong boboto. Tandaan po natin to. Huwag na po tayong boboto sa mga duwag. Doon sa mga nakagitna. Doon Namamangka. sa mga sumasayaw. Buti pa, iboto nyo na si Tamba. Kaysa dyan sa mga duwag na nasa gitna. Ako talagang i-address ko na sila dito. Pasensyahan muna tayo. Ito ay aking personal. Okay? Hindi po ito stand ng Banateros.
sa kanila po sila magsasalita patungkol sa kanila, sa kanilang gustong sabihin. Pero ako'y mabigat ko nang sinasabi ito. Kaya nga, kung talagang magkahiwa-hiwalay muna tayo ng lakad dahil hindi ako susuporta sa kahit sinong nagsasayaw sa gitna. Namamangkaya yung mga namamangka. Ayaw ko, hindi ako sang-ayon sa vote straight. Kasi meron talagang palpak na dumarating. Kahit sa bawat partido, meron talaga dyang isa, dalawa, ganon. Kicker, kung tawagin. Panggulo. Panabla, panggulo. Pero this time, halatang-halata po ang plano ng gobyerno. Susundin po nila, sa kanila gagawin niyang impeachment, pipilitin nilang mapaupo yung mga senador na kaalyado nila. Kasi kung gayon gagawin ng impeachment, hindi po magtatagumpay ang kanilang plano kay Sara. Marami pong kaalyado dyan si VP Sara sa Senado. So, posible yan gagawin nila after the election. At ipipilit nila kaya itong election na darating sa 2025. Okay. Possibly maging madugo ito, posibleng bumaha ng perang ngayon. Lahat po para maipanalo ni Marcos at ni Tamba yung kanilang mga kaalyado nang pumasok sa impeachment at mahusgahan po si VP Sara. Gets nyo mga kayon? Gets nyo? Ganito yan eh. May paliwanag natin. Definitely, by June o by July, 28th Congress, matutuloy talaga yung impeachment. Kasi talaga kailangan trabahuhin ng Senado. Kung gagawin kasi nila ngayon yan, kung pilit nilang ihahabol ngayon, gaya na sinasabi ni Coach Oli, marami kasing kaalyado si VP Sara Inday Duterte ngayong 19th Congress sa Senado. So baka maraming kakampi kaya VP Inday. So gagawin nila, ipupush nila yung botohan ngayon, ipapasok nila yung mga senador nila, yung mga manok nila na kaalyado nila. Nang sa ganoon, pag gumulong na yung impeachment sa Senado, yun. Kaya na nila si VP Inday Sara. Yun. So parang yun yung sinasabi ni Coach Olin na plano. Kaya, pwede, di ba? Logically, pwede. Pwede, di ba? Kaya nasa atin yan. Ngayon, yung bola ngayon nasa atin na, sa May 12. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. Kung talagang sinusuportahan nyo si VP Inday Sara, iboto natin yung PDP. Laban, straight. Alam nyo kung sino yung mga yan. Ipopost natin yan sa community. Bagamat ako'y hindi sang-ayon sa straight, now this time, palagay ko, it's about time na pag-isipan talaga natin na straight PDP po tayo. May 12 pa kasi ang eleksyon. Kasi 10 na yan, pag yan napaupo, 10 kagad yung boboto. Hindi na po magtatagumpay ang impeachment kay VP Sara. Kasi ang kailangan po dyan ay 2/3. 2/3 of the Senate. So sa 24, kailangan ang 2/3 po niyan ay 16 pataas. 16 pataas. Ang boto para ma-impeach si VP Sara, doon pa lang sa 10, sabit na sila. Kaya napaka-importante po, again and again, vote straight PDP. Hindi ko po sinasabi na this is about the Duterte and the Marcos. Hindi po. Ito po, kaya natin pinaglalaban si VP Sara kasi po kami, for your information, doon sa mga hindi nakakaalam, hindi po kami nabudol. Kaming banateros ay marunong magbasa ng sitwasyon. Hindi kami sunod-sunuran sa apelyido. When Sara told the Filipino people to vote for Marcos, ang banateros po hindi bumoto, hindi sumuporta kay Marcos. Marunong po kaming mag-isip. Kaya itong laban na ito, it's not about the Duterte and the Marcos. Nagkakataon lang, alam namin ang makakapagtanggol ngayon sa Pilipinas, sa palubog na politika natin, ang malaking factor dyan ay ang Duterte, si VP Sara, kaya nga po nilulubog. So, kaya natin pinopromote ang PDP, it's not because kampi lang tayo sa Duterte. Pero kita nyo naman, siguro kahit mga bashers ko, tingnan ninyo ang quality ng politics po natin ngayon. Yes. Ganyan po, katindi. Ang baba na. May nakikita ba kayo on the horizon na pwedeng baguhin ang trajectory ng Pilipinas?
wala po akong nakikita, bukod kay Pastor Kibuloy. Hindi po sa dahil sip-sip ako, but let's put that aside. Pero karamihan ng mga politiko ngayon, Wala na eh. mababago tayo. Kanya-kanya na eh. Siguro, 10%, 20%. Ang nakakatakot nga dito, mas palubog pa tayo. Hindi po yung may aasahan tayo na magiging Singapore tayo. If gusto natin maging parang Singapore, we need Unity. a real leader. Hindi pwede yung weak dito. Hindi pwede yung bangag dito. Hindi pwede yung ayuda dito. Ang laki na po ng problema natin sa politiko. Ang laki na po ng problema natin sa politika. It's about time we stand. Kasi ito na ang pag-asa natin itong botohan. Kung tayo mga Pilipino ay magpapabudol muli. Kanina nga lang nagpagupit ako. Ang usapan, type nila si Lito Lapid. Pambihira, ano mangyayari sa Pilipinas kung ganyan tayo? Hindi kwentong barbero kasi yung napakinggan mo eh. Hindi na tayo maaayos eh. Paano? Tayong rin mga Pilipino. Hindi rin tayo marunong bumoto. Kaya po magtulong-tulong na tayo. Ang ganda po ng sinabi ni BP Sara. Pasensya partner. Sige, partner. Matagal akong Ibuhos absent mo yan. eh. Ibuhos mo na. Ibubuhos ko yung sama kong loob eh. Ito po ay para dito kay BP Sara. Kailangan po natin si BP Sara. Hindi dahil ako'y sip-sip sa Duterte. At alam ito ng mga kapwa ko vloggers, kuripot po ang Duterte. Wala pong binibigay yan. Diretsahan po tayo. Baka sabihin, sip-sip kayo kasi ganyan sinasabi. Wala kami rito. Paano nyo hindi pagtatanggol si Sara, bayad kayo? Hindi po. Alam ito ng mga kapwa ko vloggers. Yes. Wala pong binibigay ang Duterte. Kaya alam nila yung pagtatanggol namin sa kanila organic. Legit po ito. Sample. Isko Moreno walang binabayad sa mga vlogger. Wala. Kasi Duterte walang binabayad sa mga vlogger. Bakit? Kasi alam nila na kahit hindi namin sila i-vlog, even Coach Oli, kahit hindi niya i-vlog si Duterte, hindi niya i-vlog si Isko, kung hindi ko i-vlog si Isko, hindi ko i-vlog si Duterte, someone will. 'Di ba? Kasi ang ganda kasi ng political will ni Duterte, pati ni Isko Moreno eh. Kaya kahit hindi namin sila i-vlog, may magbablog para sa kanila. Kasi may maniniwala. May naniniwala kasi na talagang gagawin nila ang lahat at ibalik sa tao yung mga nararapat na para sa tao. Sabi ni BP Sara, wala na po yan sa EDSA. Ang new EDSA ngayon ay social media. Yun. Tayo ang pinaka malakas sa social media, tayong Pilipinas. Gamitin po natin. Kailangan po namin ng tulong ninyo, ng bawat ordinaryong Pilipino. Andyan yung hashtag, Ikampanya po natin. Andyan yung hashtag. By personal lang, vote PDP straight. Ngayon, yung ibang banateros, tanungin nyo lang. But as for me, ikampanya natin. Dito po tayo, hindi na po EDSA sinasabi ni BP Sara. Gumanti tayo. Galit kayo sa abusado, vote straight PDP. Ganti tayo sa eleksyon. Galit kayo sa adik, vote straight PDP. Galing kayo sa swapang, sa buhaya, vote straight PDP. PDP. Laban. Galit kayo sa balimbing, kaya yung mga nagsasalitang balimbing ngayon kay BP Sara. Pag nanalo si BP Sara, huwag kayo makalapit-lapit na congressman, lalo ka na tsuwa. Sige, mag-libel kayo kung mag-libel. I am ready now. Yun? Galing. Vote straight PDP against sa mga malulupit na ito kasi mauubos ang pera natin, mauubos ang ginto natin. Utang na Of naman course, they will vote for the impeachment of BP Sara. They have 150 million reasons to vote against BP Sara. Pero yung mga yan, duwag yan. Lalong-lalo na huling panawagan sa mga politiko. Lintik kayo. Tigilan nyo na kasi pag kayo'y sumasayaw pa sa gitna, sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Agenda nyo lang. Namangka eh. Namangka. Dapat ngayon, hindi ka na tinatanong ng taong bayan, ano ka ba? Dapat nandidiri ka pag nagdududa ang taong bayan, ano ka ba? Duterte ka ba? O Marcos? Pag tinanong ka noon, dapat naiinsulto ka na. Pagka hindi ka naiinsulto, trapo ka. Di ba?
Gets nyo? Gets nyo mga kayon? Gets nyo yung sinasabi ni Buel na rest back ni Coach Oli? Rest back ni Coach Oli para kaya BP Inday Sara. Ito yung hashtag natin walang space. Hashtag Protect VP Sara, hashtag Joe Malone TV. Wala na tayo sa EDSA. Magkaroon man ng EDSA. Ako medyo magkaroon man ng EDSA, magkakaroon. Pero hindi na ganun, baka hindi na ganun kadami. You know why? Ito ang Kasi nung mga panahon na usong-uso pa yung EDSA, naiipon kasi yung emosyon. Naiipon kasi yung mga boses na hindi na ibubulatlat, na hindi na ilalatag sa social media. Yung emosyon hindi na ilalabas. Pero kasi ngayon, may social media. So nakakapag-voice out yung mga iilan, nakakapag-share, nakakapag-comment. So nababawasan yung emosyon. Kaya padating sa EDSA, medyo wala na, hindi na 100%. Kasi nga, nabawasan na yung emosyon EDSA, it's all about emotion EDSA People Power, it's all about emotion. Correct me if I'm wrong, di ba? Maliban doon sa pinaglalaban natin, pero pag pumunta ka ng EDSA, lahat doon puro emosyon. Lahat na nagsasalita, noon man o ngayon, lahat doon emosyon. Kaya yung EDSA, for me, being professional, EDSA is all about emotion. Emotion yan. Pupunta ka doon kasi gusto mong ilabas yung emosyon mo, yung damdamin mo. Pupunta ka doon dahil gusto mong ilabas yung galit mo sa gobyerno. Emosyon yun. Di ba? Di ba mga kayo? I'm sure nagigets nyo ako. Gamitin nyo tong hashtag na to. Kung isa ka doon sa 32 million, kahit hindi ka na kahit hindi ka na doon sa 32 million, kung isa ka sa mga naniniwala na dapat kailangan natin ng pagbabago sa gobyerno na to, gamitin mo yung hashtag na yan. Protect BP Sara o hashtag Joe Malone TV na mag-trending yan, yung mga hashtag na yan. Nang ganun, masaktan natin, nalo sila. In that way, we can only hurt them. Sa pamamagitan ng paggamit ng hashtag na yan. Naiiyak tuloy ako puta. Di ba? Pagod na di ba? Sobrang garapalan, obvious, harap-harapan. Diba? Harap-harapan. Pero tayo, eto pa din. Para tayo mga aso. Diba? Yun nga lang, eto mga aso na to, nanggigigil na, gumaganon na, nangingilagil na, gumaganon na. Anytime pwede ng mga gat. Hindi na tayo yung nakatikom ang bibig. Nanggagalaiti na yung mga iba sa atin, yung karamihan sa atin. Nakaganyan na, parang aso. Ganun. Anytime, mangangagat na tayo. Anytime, higpit na yung mga panga natin. Mangangagat na tayo at pagka nangangagat tayo, talagang walang angatan ng bibig. Kasi tayo na yung agrebyado taong bayan, tayong Pilipino. Di ba? 20 kilong bigas. Hanggang ngayon, wala na pa. Kahit hindi na nga 20, kahit mga 30 na lang. Di ba? Magkano ba bigas ngayon? 40, 50. Di ba? Yung mga nakakaluwag-luwag, 60. Diba? Pero paano yung iba? May 12 halalan, mga kayon. Ako, personally, diba? May dahilan kung bakit may dahilan lahat. At naniniwala ako na planado din lahat. So kung talagang gusto natin ma-alter yung takbo ng gobyerno natin, ay nasa ating mga kamay yun. Nasa ating kapangyarihan yun. Maraming salamat. Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Joe Malone TV, salamat sa pakikinig. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, sana hindi ka nag-skip ng ads at sana mapag-isipan mo yung mga sinasabi natin, yung mga napapanood natin. Thank you so much, Joe Malone TV at mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Maraming salamat.